the picture of our faith is actually like a roller coaster. Para bang ang lakas ng pananampalataya natin, but many times, may mga oras na pinanghihinaan po tayo ng Panginoon, ng loob. Depende sa kalagayan natin sa ating buhay. And so we are humbled by this realization. Tayo po ay pinagpapakumbaba ng kamalayang ito. So ano po ang solusyon? Well, just like Gideon, we must come to God in prayer, bring our doubts to Him in all honesty. Huwag tayong magmalaki sa Panginoon. Kagaya po ni Gideon, aminin natin na mahina. Mahina ako, Panginoon. Mahina ang aking pananampalataya. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kailangan ko ang iyong gabay. This morning, we will be looking at a powerful story in the Old Testament about a great man whom God used to fulfill His divine purpose. A mighty man of valor whom God used to lead Israel to freedom from oppression of the Midianites. Isa po siya sa kilalang karakter sa Biblia na titingnan po natin ngayong umaga at kapupulutan ng mga aral patungkol sa pananampalataya, tapang, at pagsunod o pagpapakumbaba sa Diyos. He was one of the judges that ruled Israel in the Old Testament. He is a mighty man of valor, and I'm referring to Gideon. Familiar po ba tayo kay Gideon? Siguro po marami sa atin na nakakakilala sa kanya. As one of the Gideons, 300. 300 sundalo. Isinama niya at ginapi ang mas malakas na puwersa ng mga kalaban. Subalit makikita po natin na si Gideon, kagaya natin, ay may kahinaan din. Matatakotin din po siya, kagaya po ng marami sa atin. At isa rin siyang makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan, habag at biyaya ng Panginoon. Makikita po natin na hindi pala sa ganun kalakas, hindi pala sa ganun katapang. Hindi pala siya ganun kagaling. Kagaya ng mga superheroes na ating hinahangaan like Superman or Spider-Man and what have you. Makikita po natin na makikita po natin na kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, ay isa lamang siyang ordinaryong lalaki. Walang kakayahan at hindi magagamit ng Panginoon kung hindi siya nagpasakop sa kalooban ng Diyos at kinilala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. He will be an ordinary guy, a mediocre, and he will never be used if he did not surrender to the will of God and recognize the sovereignty of God in his life. Actually, there are many men in the Old Testament and even in the New Testament who were considered great and mighty, that we look at them as superheroes. And yet, when we look at their lives, makikita po natin na meron din silang kahinaan, meron din po silang pagkukulang. Maybe you have heard of Noah, Abraham, Moses, David, and many prophets in the Old Testament. And even in the New Testament, we have Peter, we have John the Baptist, we have the Apostle Paul, and many others whom we consider as great men of God because they did exploits that demonstrated unwavering faith, performed miracles, spread the gospel with boldness, and endured great trials, all for the glory of God and the advancement of His kingdom. But you know what? Even in their strengths, when we examine their lives, you will discover that they too have their own flaws and weaknesses. Like in the case of Noah, though he was righteous, he struggled with drunkenness. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 9, which led him to an unfortunate incident within his family.
he had an incestuous relation with his daughters. Abraham, despite his faith, he was a liar. Because of fear of his own life, he claimed that Sarah was his sister. Makikita po natin yan sa Genesis 12. He also doubted God's promise leading to the birth of Ismael through Hagar, Sarah's handmaid. Alam niyo po, nung si Abraham ay kasama po si Sarah, nung pumunta po sila sa Ehipto, natakot po siya na baka siya ipatayin ng mga Egyptians. Kasi napakaganda po ng asawa niya na si Sarah. At sigurado siyang pag-iinteresan ito ng mga Egyptians. So nagkunwari siya na kapatid niya, si Sarah, sa kanyang takot. And then we call him a man of faith. We also have Moses. He had a problem with his temper, which led him to strike the rock instead, speaking to it as God commanded. Ang kasaysayan po niya na makikita natin sa Numbers 20. This act of disobedience prevented him from entering the promised land. Imagine he was the leader of the Israelites who went out of Egypt to go into the promised land. Subalit nung naroon na sila, hindi siya hinayaan ng Panginoon na makasama yung kanyang inilid na makapasok doon sa promised land. Why? Because of his temper. He struck the rock twice. Instead of speaking to that rock to give water to the Israelites, sa galit niya, pinalo po niya ito ng 2 beses. We also have Samson. His weakness for women, particularly Delilah, led to his downfall. He revealed the secret of his strength, resulting in his capture and humiliation. Makikita po natin yan sa Judges 16. And then we have David. Marami po dito ako inilista. But this time, we will be looking at the book of Judges. At dito po sa book of Judges, makikita po natin ang kasaysayan ng Israel nung sila ay nadoon na sa loob ng lupang pangako. You will remember in the book of Joshua, sila po ay pumasok doon sa lupang pangako. Ginapi at itinaboy ang mga tribo na nakatira doon. Tapos ngayon, nadoon na po sila sa loob. At ano po ang nangyari? Yan ang ipinakita sa aklat ng hukom. At tinawag itong hukom kasi ang mga namumuno sa Israel noon ay mga hukom, mga judges. At ang pinakahuling talata po sa book of Judges, in Judges 21:25, in a way summarize the theme of Judges. Sinabi po dyan, at ilang beses nabanggit throughout Judges, ang mga salitang ito. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Noong mga panahong yaon, walang hari sa Israel. Ginawa nila ang mabuti sa paningin nila. Ngayon, ano po ang nangyari? Well, ganyan po ang makikita natin. In many cases, it was a complete disaster. When people at that time did what was right in their own eyes. Not in the eyes of God, but in their own eyes. At ngayon, titingnan po natin ang Judges chapter 6. At ito po ang ating magiging text in verses 36 to 40. Verses 36 to 40. Subalit, tingnan po muna natin ang verse 1 just to provide the context. Ang sabi po doon sa verse 1, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the people did what was right in their own eyes, but in many cases, yung kasamaan po ang ginawa nila. And the Lord delivered them. Still in verse 1, the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years.
So ito po yung paulit-ulit na cycle. Pag hindi po sila sumunod, gagamit po ang Panginoon ng isang tribo, gagapiin sila, papahirapan sila, magsisisi sila, magtatas ang Panginoon ng hukom or judge, magkakaroon ng kapayapaan, pagkatapos noon, di na naman sila susunod, paparusahan na naman sila ng Panginoon. So ito po yung vicious cycle na paulit-ulit na tema ng Book of Judges. And in verse 14 of the same chapter 6, gaya po ng alam natin, in the middle of the Midianite oppression, tinawag ng Diyos si Gideon para iligtas ang kanyang bayan sa mga Midianita. Ang sabi po sa verse 14, and the Lord looked upon him and said, go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Humayo ka. Iligtas mo ang aking bayan, Gideon. At yan ang kwento na ating titignan. So nagpakita ang anghel ng Panginoon. Nagsalita kay Gideon. Pagkatapos niyan, nagduda si Gideon. Pero sabi ng Panginoon, hindi, ikaw talaga ang ipapadala ko. Nag-offer si Gideon, tinanggap ito ng Panginoon. Apparently, medyo matapang na siya. Giniba na yung altar ni Baal. Kahit medyo takot siya. At ginawa niya ito during the night time. Finally, parang handang-handa na siya para iligtas ang kanyang bayan. Biglang nangyari yung verse 36. At yan po ang ating babasahin. Kaya tayo po magsitayo. Let's read verse 36. This will be our text. Ayan, babasahin ko na lamang po at sabayan nyo na lamang po ako ng inyong mga mata. Starting in verse 36, and Gideon said unto God, if thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said, behold, I will put a fleece of wool in the floor, and if the dew be on the fleece only, yung balat po ng tupa, and it be dry upon all the earth beside, then shall I know that thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said. And it was so, for he rose up early on the morrow, and thrust the fleece, piniga po niya yung balat ng tupa, and drink the dew out of the fleece, a bowl full of water. Naka-gather po siya ng isang mangkok na tubig out of that fleece or yung balat po ng tupa. In verse 39, and Gideon said unto God, let not thine anger be hot against me, and I will speak but this once. Let me prove, I pray thee, but this once with the fleece. Let it be dry only upon the fleece, and upon all the ground let there be dew. And then in verse 40, and God did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all the ground. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa araw po na ibinigay niyo sa amin, na kung saan po ay kami ay mayroong kalayaan na magkasama-sama po upang sumamba po sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoon sa aming po mga kapatiran na naririto ngayon, lalo na po sa aming mga panauhin. At hinihiling ko po Panginoon na kayo po ang manguna o mag-lead sa aming pong pananambahan na ito. Hinihiling po namin Panginoon ang inyong banal na Espiritu ang mangusap sa puso ng bawat isa. Patawarin niyo po kami muli sa aming mga kasalanan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay magsiupo na. In 1976, the New York Yankees star outfielder Reggie Jackson started wearing a necklace with a lightning bolt. Meron po siyang talisman o anting-anting. Convinced it would protect him from injury and boost his performance.
That same season, he was struck by a fastball, got injured, and missed part of the playoffs. Did he blame his superstition? Not exactly. He reportedly upgraded the necklace to a more powerful charm the next year. Mas nilakahan pa po niya yung kanyang anting-anting. Napoleon Bonaparte was reportedly extremely averse to number 13. May pamahay rin po ito, si Napoleon Bonaparte. When planning dinners, he insisted on not having 13 people at the table. Ironically, superstition did not save him from his downfall. He lost the battle at Waterloo due to poor performance or poor planning and overconfidence, not because of unlucky digits. Doon lamang po sa aming opisina. Kasi sa 14th floor po ako nag-o-office, wala pong after 12th floor, biglang tatalon sa 14th floor. Siguro yung may-ari po ng building, mapamahiin din. Now, this story show how superstitions can shape decisions or distract from reality. Ito po ay nakaka-influensya sa ating mga desisyon sa pang-araw-araw po nating buhay. At inililihis nito ang ating atensyon mula sa realidad. Alam niyo po, bilang mga tao, marami sa atin ang maraming pamahiin. Palatandaan, titingin sa buwan, may darating na kometa, may tumuwid na pusa. Malimit tayo naghahanap ng mga tanda mula sa Diyos na para bagang ito ang magiging gabay natin sa ating mga buhay. At tayo bilang mga mananampalataya, pwede rin mahulog sa ganitong kaisipan na para naghahanap pa tayo ng tanda, liban sa salita ng Diyos para gabayan tayo. At alam nyo, ganyan ang naranasan po ni Gideon sa puntong ito sa kanyang buhay. Tinawag na siya ng Panginoon, sinabi na ng Diyos, siya ang magliligtas. Kasi yung mga Israelita ay talagang takot na takot sa mga Midianita. To the point na nagtatago na sila sa bundok at sa mga kuweba. Ang sabi po sa verse 6, in chapter 6, the same book of Judges, and Israel was greatly impoverished because of the Midianites. And the children of Israel cried unto the Lord. At dito nga, kinausap ng anghel ng Panginoon itong si Gideon. Nung una, ayaw pa po ni Gideon eh. Ang sabi niya sa verse 15, sino ba naman ako, Panginoon? Maliit lamang ang aming angkan. Ako man ay walang kakayahan. I am least in my father's house. Pero sa huli, nakumbinsi rin po siya ng anghel ng Panginoon. In fact, inalaw siya mag-offer. In-encourage siya ng anghel at yung mga tao, nagsidatingan na, sumama na sa kanya. Kaya nga in verse 36 to 40, nakakagulat. Ang akala ko ba okay na? Akala ko ba may kasunduan na? Akala ko ba na-convince na si Gideon? Bakit ngayon meron siyang ganitong test na ginawa niya sa harapan ng Panginoon? At ang mensahe na gusto nating makita rito is that God condescends to the weakness of His people. At Diyos ay, in a sense, nagpapakumbaba para maabot ang kahinaan ng kanyang bayan. Lumiit ito. At dalawang bagay po makikita natin dito. Una po, a doubting believer and a condescending God.
So dalawa po ang karakter dito. There are two main characters in this narrative that we are going to study today. Gideon and God. Una, tingnan po muna natin ito si Gideon. And what we can see is a doubting believer. Nagdududa, mahinang mananampalataya. Bakit po natin sinabi yan? Kasi in verse 36, if you will notice, after all these things that happened, yung kinuwento ko po sa inyo kanina, and Gideon said unto God, if thou wilt save Israel by my hand. Ang sabi po na, if thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said. Behold, I will put a fleece of wool in the floor, and if the dew be on the fleece only, and it be dry upon all the earth beside, then shall I know that thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said. Maglalagay daw po siya ng balat ng tupa doon sa sahig. Kapag ito daw po ay nabasa at tuyong-tuyo yung paligid, then I will know, sabi po ni Gideon, na ililigtas ko nga ang Israel by my hand. Kagaya ng binanggit mo, Panginoon. So napansin niyo po, dalawang beses. In verse 36, ang sabi niya, if thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said. And then in verse 7, if the dew be on the fleece only, and it be dry upon all the earth beside, then shall I know that thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said. So ang Panginoon na po mismo nagsabi kay Gideon. Subalit, nagdududa pa rin po siya. So sa bibig na po ni Gideon ay makikita natin na mahina ang kanyang pananampalataya. Sinabi na pala ng Panginoon. Dalawang beses mismong sinabi. Nanggaling na po sa bibig ni Gideon na sinabi ng Diyos, ay bakit pa niya tinetesting ang Diyos? So doon pa lamang makikita po natin na nagdududa itong si Gideon sa sinasabi ng Diyos. Actually, Gideon was trying to determine the will of God. Gusto niyang malaman yung kalooban ng Diyos. Ano ba talaga? Pero malinaw na ang will of God. Sinabi na po nga niya, sinabi na mismo ni Gideon na, as thou hast said. Nagsalita na ang Panginoon at sinabi ng Diyos, ikaw ang magliligtas. The command was very clear. In verse 14, it says, and the Lord looked upon him and said, go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Ako na ang nagpapadala sa iyo. Napakalinaw. Hindi po komplikado ang sinasabi po ng Panginoon. And other than that, meron pang special manifestation ng Panginoon. Kasi nga, parang wala pang tiwala. Actually, humingi ng tanda si Gideon. Tapos, pinag-offer siya ng Panginoon ng mga sacrifices. At ano po ang nangyari? In verse 21, nang nariyan na yung mga hain, yung karne ng kambing, at yung tinapay na walang libadura, idinikit po ng anghel yung kanyang tungkod doon sa hain at biglang umapoy mula po doon sa mga bato. At pagkatapos pong i-consume yung kanyang offering, bigla pong naglaho ang anghel na yan. In verse 21, it says, then the angel of the Lord, most likely the Lord Jesus Christ, put forth the end of the staff, yung kanya pong tungkod, that was in his hand, and touched the flesh and the unleavened cakes, and there rose up fire out of the rock and consumed the flesh and the unleavened cakes. Then the angel of the Lord departed out of his sight. So ito po yung mga bagay na nakita na ni Gideon at naniniwala po ako na he was amazed.
seeing all these miracles. Nung nag-offer siya, idinikit lang po nung anghel yung kanyang tungkod, kinunsum po, biglang nag-apoy po mula doon sa mga bato at kinunsum po yung kanyang offering. At biglang nawala po yung anghel ng Panginoon. At hindi lamang po yan. In verse 34, in-empower po siya ng Holy Spirit. You will see now that the Trinity or the Triune God is operating in this, ito pong pangyayaring ito. Yahweh or God the Father spoke to Gideon, and then he was strengthened by seeing the angel of the Lord, most probably the Lord Jesus Christ, yung tinatawag po natin na, ano bang tawag doon sa theology? Theophanies, yung manifestation of the second person of the Trinity in the Old Testament. And then in verse 34, makikita po natin dito, he was empowered by the Spirit. Sabi po dyan, but the Spirit of the Lord came upon Gideon. He was indwelt, he was infilled by the Holy Spirit. And he blew the trumpet, and Abiezer, yung kanya pong tribe, was gathered after him. And then in verse 35, yung ibang tribo, yung mga sundalo, sumama na rin po sa kanya at handa nang makipaglaban. And so thousands of soldiers joined him to fight against the Midianites. So yun na nga po ang nangyari. The Lord himself, Yahweh, spoke to Gideon, and then the angel of the Lord Jesus Christ, accepted his offering, and then the Spirit of the Lord empowered him. He blew the trumpet, then the soldiers came to him. At hindi lamang po yan. Binabagsak na niya ang statwa ni Baal in verse 27. Although meron po siyang takot, ginawa po niya ito ng gabi. But why is it that Gideon is still looking for a sign? You might be wondering, bakit? Ang dami ng manifestation na pinakita kay Gideon. Subalit, nagdududa pa rin po si Gideon. Kung babalikan po natin, yung simula po ng ating naratibo, makikita natin na itong si Gideon ay matatakotin pala talaga. Nung iniutos ng Panginoon, nagibein niya yung estatwa ni Baal, ano po ang nangyari in verse 27? Then Gideon took 10 men of his servants and did as the Lord has said unto him. And so it was, because he feared his father's household. Nagsama po siya nung 10 niyang bataan at pumunta po sa laro ng gabi at sinira po nila yung estatwa ni Baal. And the men of because he feared his father's household and the men of the city, that he could not do it by day, that he did it by night. So makikita natin dito ang takot niya. At doon sa mga kalalakihan, nung may takot po siya ron sa tatay niya, at hindi lamang po yan, pati po doon sa kalalakihan po ng kanyang bayan. Kung kaya't ginawa niya ito sa gabi. In fact, muntik na siyang patayin. Kinabukasan, pagkatapos po nung madiskubre ng mga tao na giniba yung estatwa ni Baal, kung hindi lamang po siya pinagtanggol ng kanyang tatay o ng kanyang ama, siguro po napatay din siya. So makikita natin dito na matatakotin po talaga itong si Gideon. Bagamat hinahangaan po natin siya, kilala as one of the Gideon's 300, napakatapang, dito kitang-kita natin, puro kaduwagan ang lalaking ito. Nung una ayaw niya, tapos nung sumunod siya, sa gabi niya ito ginawa dahil takot siya at kahit nagawa na niya ang lahat ng ito, in the moment na nadia na yung mga sundalo, aatake na po sila, bigla siyang pinanghinaan ng loob. Baka bumalik yung kanyang takot, ano po. Kaya tinesting niya ang Panginoon. Naghahanap po siya ng tanda. Sabi po ng isang commentator, perhaps he had a low view of God's revelation and power. Mababa ang pagtingin niya sa revelasyon ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. At ihambing mo yan, siguro mataas ang pagtingin niya doon sa mga Midianita.
kinabahan talaga siya dahil kulang pa ang karanasan niya sa Diyos. And so, tinesting niya. Ang sabi niya, Panginoon, kung tuyong-tuyo ang lupa, pero yung balat ng tupa ay yung balat lang ng tupa ang basa, ako na nga ang talagang gagawa nito. So ano nangyari po sa verse 38? And it was so, for he rose up early on the morrow and thrust the fleece together and drink the dew out of the fleece, a bowl full of water. So gano'n na nga po nangyari. Kinabukasan, nung inilagay po niya yung balat ng tupa doon sa sahig, kinabukasan, basa nga. Basa nga po yung balat ng tupa. At tuyong-tuyo po doon sa paligid. Nung piniga po niya ito, naka-gather po siya ng isang mangkok na tubig. Di dapat okay na, di ba? Pero po ano ang sabi ni Gideon? Teka. Baka naman ang balat ay talagang nag-absorb ng hamog. Kaya't nabasa siya at tuyo ang lupa. Oo nga naman. Baka naman inabsorb nung balat ng tupa yung hamog. Baka hindi ito miracle. Talaga bang sun ito? And then we go to verse 39, and Gideon said unto God, Let not thine anger be hot against me, and I will speak but this once. Let me prove, I pray thee, but this once with the fleece, let it now be dry upon the fleece, and upon all the ground let there be dew. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sana po wag mag-alab ang inyong galit sa akin, subalit hayaan niyo po akong minsan pang magsalita. This time, pag inilagay ko yung balat ng tupa, dapat ito ay tuyo at doon sa paligid na ay basa. Mas malaking miracle po ito, di po ba? Biruin mo, basang-basa na po yung paligid, subalit yung balat ng tupa ay tuyo. Sabi nung iba, baka naman kaya ganyan si Gideon, gusto lang niyang tumakas sa responsibility. Ito naman po ay isang masyadong negatibong pananaw. Ano po? Kasi di naman talaga niya gustong tumakas. Siguro, ang talagang gusto niya ay makatiyak. Gusto lamang po niya makasiguro na di siya nagkakamali sa kanyang hakbangin na ito. So talagang nanghina po. Talagang nanghina ang kanyang pananampalataya. Mahina ang tiwala na sa Diyos. Kaya panay ang hanap pa rin niya ng mga tanda. Dahil na rin siguro kulang pa ang karanasan niya sa Diyos. Maaaring di naman talaga siya ganun kalapit sa Diyos bilang isang mananampalataya. Kaya't napakahalaga po sa atin na dapat po tayo ay may closeness sa ating Panginoon. And how can we do that? By delving ourselves into the Word of God. Because that is the only way we can know the will of God in our lives. And so in verse 40, ang sabi po na, and God, again, for the second time, did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all the ground. So ganun nga po ang nangyari. Nung kinuha po ni Gideon yung balat ng tupa kinabukasan, tuyong-tuyo po ito. Subalit yung paligid po niya ay basa. Eksakto po. Kung ano ang kanyang hiniling sa Panginoon, yun ang ginawa ng Diyos. So ano po ang application nito sa atin? Remember that we too are weak in faith many times. Tayo rin po ay kagaya ni Gideon. Hindi dahil sa matapang tayo, Gideon's 300, kundi tayo ay kagaya ni Gideon na matatakutin. Kagaya rin natin siya, we easily doubt God's word many times. Kasi ang pananampalataya natin na hindi naman yan parang, alam nyo, yung paraging stable, na para bagang just coasting along. Mas madalas po, the picture of our faith is actually like a roller coaster. Para bang ang lakas ng pananampalataya natin, but many times,
may mga oras na pinanghihinaan po tayo ng Panginoon, ng loob. Depende sa kalagayan natin sa ating buhay. And so we are humbled by this realization. Tayo po ay pinagpapakumbaba ng kamalayang ito. So ano po ang solusyon? Well, just like Gideon, we must come to God in prayer, bring our doubts to Him in all honesty. Huwag tayong magmalaki sa Panginoon. Kagaya po ni Gideon, aminin natin na mahina. Mahina ako, Panginoon. Mahina ang aking pananampalataya. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kailangan ko ang iyong gabay. Hindi ko tiyak ang aking kaligtasan. Kailangan ko si Jesus. May relihiyon ako, subalit wala akong katiyakan na ako'y napatawad na nga. Kailangan ko ng tagapagligtas sa aking buhay. Kaya't mamaya po, when we have our invitation, I would like to request our visitors and maybe some of our members who is still not yet assured of heaven. Nakita po natin na mahina po yung ating pananampalataya, kagaya ni Gideon. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. He wants to save us. The Lord Jesus Christ wants to save all of us from the penalty of our sins. So in many times, there are ordinary means na pwede nating malaman ang will of God sa ating mga buhay. Hindi na po natin kailangan pang humingi ng mga tanda or some supernatural vision. Kagaya ng ginawa po ni Gideon. Nariyan na po ang Biblia, ang salita po ng Diyos na naglalahad ng kalooban niya para sa ating mga buhay. Ibig mo bang malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba, magsisi sa iyong mga kasalanan, at tanggapin si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas. Yan ang unang hakbang. I was talking to a gentleman 3 or 4 weeks ago. I was explaining to him baptism and he agreed. Tinatanggap po niya na tama. Subalit, hindi pa rin po siya makapagdesisyon. Sapagkat he is still looking for, parang gusto pa niyang mapanatag yung kanyang kalooban. I'm telling you, maliwanag na po ang sinasabi ng Biblia. After you got saved, you accepted the Lord Jesus Christ, the first step of obedience is baptism. Hindi nyo na po dapat itong pagdudahan. Because you need to be a part of the family of God in order for you to grow spiritually. Just like a babe, he cannot just grow by his own self. Dapat po meron siyang yaya, dapat po meron siyang pamilya na mag-aalaga sa kanya. Sapagkat ang isang baby, kapag siya po ay pinanganak at wala po nag-alaga sa kanya, eventually he will die. The same is true with every one of us. When we were born again, we need to be part of the family of God so that we could be nourished by the Word of God. We could be guided by matured believers. And we should be part of the family. You can never know the will of God in your life if in the first place, wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Hindi po natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay kung unang-una ay wala pa po tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. And then secondly, we look at Gideon, a weak, doubting believer. Nakagaya po natin, pero huwag po natin kakalimutan, ang primary actor po ng kwentong ito ay hindi po si Gideon. But the primary actor in this narrative that we are studying is God Himself. And here we see a condescending God. Ang Diyos na nagpapakumbaba para maabot ang isang mahinang mananampalataya. God does not have to do Gideon's request. Soberano po ang Diyos. Pwede niyang sabihin kay Gideon, ang tigas naman talaga ng ulo mo. Sinabi ko na ikaw ang papadala ko, ikaw ang magliligtas sa aking bayan. Tinanggap na ng anghel ang iyong offering, in-empower ka na ng banal na espiritu.
And then hihingi ka pa ng panibagong tanda. God could have been offended, but in His grace and mercy and patience, in ways that it's hard to imagine, para bang God allowed Himself to be manipulated by Gideon. Pero grabe po ang biyaya ng Panginoon kay Gideon, na pinagbigyan niya ang request na ito. At itong si Gideon, although hindi niya tinupad ang kanyang salita, and yet God, tunay nga na tinupad ng Diyos ang kanyang salita. And in redemptive history, kung titingnan natin bakit ito ginawa ng Panginoon, this is part of the preservation of a people. And in the womb of that people, dito lalabas ang Messiah, ang Panginoong Hesus. Kaya iniingatan ng Diyos ang kanyang bayan. Yan ang makikita natin sa kwentong ito. It's not about Gideon. He was not the main actor here. It was Yahweh, the triune God who works to protect a people. So ano po ang application nito sa atin ngayon? Well, let's adore and praise this God for His condescending patience. Sana tayo ay magalak sa Diyos na ito, mapuno tayo ng pagpupuri na ito ang Diyos na ating sinasamba. Many times He grants and continues to grant our prayers and prayers of weaknesses. Minsan napaka-selfish po ng ating mga prayers, pero ibinibigay pa rin po ng Panginoon. At yun ang nakakagulat. At dahil po diyan, mas lalong natutunaw ang ating mga puso. Mas lalo tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan when we behold such goodness of God. At sa pagwawakas ko po, nais ko pong makita natin ang mga bagay na ito. Unang-una po, salvation by grace, not strength. Gideon's victory over Midianites was not based on his power, but on God's intervention. Ipinapakita po dito ang gospel truth that salvation is by grace through faith, not by human effort. Hindi po dahil sa kalakasan ni Gideon, kaya't nailigtas po niya ang bansang Israel. Subalit dahil po sa biyaya ng Panginoon. Kagaya rin po sa atin, it is by grace through faith and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Sino po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Isang mahinang nilalang. Mahina ang pananampalataya. Kulang sa kaalaman. Subalit dahil po sa kanyang biyaya, ibig po niya tayong iligtas. Pangalawa, God calls the weak. Gideon was fearful and hesitant. Yet God chose him. Kagaya po ni Gideon, tayo po ay matatakotin, tayo po ay mahina. But similarly, Jesus called sinners and weak to Himself, offering transformation. In 1 Corinthians 1:17, ang sabi po dyan, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Again, sino po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Ano po ba ang pwede nating ipagmalaki? Ano na po ba ang ating nagawa sa ating lipunan? May malaki na po ba tayong ambag na pwede nating ipagmalaki na, Panginoon, I already have done this. I think I deserve heaven. Hindi po natin pwedeng sabihin yan sa harapan ng Panginoon. And then, lastly, faith over fear. Gideon doubted and tested God. But ultimately, he obeyed. The gospel calls us to trust in Christ even when we struggle with doubt. Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kailangan po natin ng pananampalataya para po tayo makalapit sa Panginoon. Of course, we cannot see God. We cannot see the Lord Jesus Christ. But we believe, in the eyes of our faith, that He is in our midst today. Na kung tayo po ay lalapit lamang sa Kanya, magsisisi sa ating kasalanan, tatanggapin siya
bilang personal natin tagapagligtas, tayo po ay kanyang patatawarin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nais po ba natin yan? Bakit hindi po natin isuko ang ating mga sarili sa Panginoon? Tanggapin po natin na tayo mahina. Tanggapin po natin na kulang tayo sa pananampalataya. Tanggapin po natin na selfish ang ating mga prayers. At doon po sa ating mga panauhin na hindi pa po nakakatiyak ng kanyang kaligtasan, we are offering this invitation to you to come forward, hindi po para kayo ay ipahiya, subalit magpakita lamang po kayo na ibig nyo tumanggap sa Panginoon. Sinasabi nyo po na nauunawaan ko yung kasaysayan ni Gideon, na isang mahina, subalit nagpasakop siya sa kalooban ng Panginoon. Kagaya rin po natin, wala po tayong pwedeng pagmalaki. Subalit isinusuko ko ang aking sarili sa Panginoon at tinatanggap ko ang kapatawaran na kanyang iniaalay sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you and praise you again for this opportunity that we could study again your word. Thank you, Lord, for the message that were preached today. I pray that this message just struck the hearts of our people today, especially our visitors who still needs the grace of salvation. We ask that you would bless the remaining part of this service, especially this invitation, and I pray that you would save souls again today. We pray this through Jesus Christ our Lord. Amen.